Looting o pagnanakaw sa batas pero survival para sa mga desperado. Katuwiran ng mga puwersahang kumukuha ng pagkain sa mga grocery at supermarket, kailangan nilang mabuhay pati ang kanilang mga pamilya. Lalo pat marami pa rin ang hindi naaabot ng relief goods. May report si Ruth Cabal. Larawan na nga ng tunay na kawalan ng pag-asa kapag ang mga residenteng nasadlak sa isang matinding trahedya na pipilitan ng magnakaw para maibsan ang matinding gutom at uhaw. Ganito na raw ang sitwasyon ng mga taga-Tacloban. Karamihan patuloy na naghahagilap ng makakain at maiinom. Paliwanag ng isang psychologist, nag-iiba talaga ang isipan ng mga tao kapag nahaharap sa mga ganitong kalunos-lunos na sitwasyon. Yung looting is out of desperation na rin. Siguro maaaring sabihin na natin survival instinct, di ba? Na gagawa ka talaga ng mga bagay na hindi mo dating ginagawa. Kasi nakakadam ka mga bagay na hindi mo naramdaman dati. Yung ganong klaseng takot at maaaring wala ng bukas para maghintay ng darating na mga rasyon. Kailangan din daw ng mga biktima ng lubos na pangunawa dahil bukod sa kumakalam na sikmura, marami sa kanila nawalan din ng mga mahal sa buhay at ari-arian. Sa mga pagkakataong gaya nito, palalampasin daw ng batas ang pagnanakaw ng pagkain at inuming tubig para mabuhay. Stealing is a crime and punishable by law. However, dahil nga sa extraordinary circumstance na nangyayari ngayon sa Tacloban, meron namang exceptions sa ating batas. Kung ang kinukuha ay dahil sa pangangailangan, matinding pangangailangan, justified po yan, wala akong criminal intent, and concomitantly, wala ding criminal liability. Pero paglilinaw niya, dapat pa rin tulungan ng gobyerno ang mga establishmentong nalugi bunga ng looting. Ito'y para raw maiwasan ang karahasan gaya ng makikita sa litratong ito sa Tacloban kung saan tinutukan ng baril ng isang shop owner ang mga umano'y looter. Dapat yan i-expropriate ng ating government, ng ating pamahalaan, at kumbaga suklian o bigyan ng just compensation yung mga establishment owners para hindi naman po sila lugi. At i-consider na natin yung donasyon doon sa mga biktima. Pero hanggang saan nga ba tatanggapin ng lipunan ang lantarang nakawan, kahit pati gasolina at iba pang kagamitan kasama sa mga kinukulimbat? It is very important to establish command and control in a disaster scenario immediately. The minute you let go of it, the tendency is it catches on. So that is what has been re-established in Tacloban. Paninindigan ng gobyerno, hindi katanggap-tanggap ang looting o pagnanakaw. Wala raw dahilan para mangulimbat pa ng makakain dahil agaran naman ang ginagawang pamamahagi ng relief goods. Yung DSWD informs us that we are able to pack 50,000 food packs daily from 3 repacking areas, no? So, there is actually on hand, besides yung na-deployed, about 43,000 in the National Operations Center in Pasay. Para mapanatili ang kaayusan at mapigil ang nakawan, nagdagdag na rin ang puwersa ang mga sundalo at pulis sa mga apektadong lugar. We are grateful to the Armed Forces of the Philippines. We are grateful to the PNP because they have brought in boots on the ground, no, to secure it. Ang Davao City na isa sa mga tumulong sa mga nasalanta, may babala sa mga magtatangkang magnakaw sa mga dala nila. Mind you, I would never allow anybody with my... Talaga ipabaril ko kayo. You ransack the medicine, you confiscate it because barilin mo. Sa kabila ng mga bumubuhos na tulong mula sa gobyerno at iba pang ahensya, dumadaing pa rin ang marami. Kaya naman ang tanong ngayon, paano nga ba sisimula ng pagbangon kung ang karamihan sa mga biktima patuloy na nagtitiis ng gutom? Ruth Cabal, GMA News.